So it might be new face for this channel. So ayan. For today's video, so mag-share lang ako ng isang application which is kasi alam ko naman na mayroong nagtatanong about dito. So bakit ako mayroon ditong floating clock? Ayan. So ito po yung siya. So yan po yung tatalakayin natin para sa video today. So, ayan, gumagawa lang ako ng video na hopefully kung gaano nyo man po sinuportahan yung may-ari nito before, sana ganun din yung pagsuporta nyo ngayon, na iba na yung may-ari ng channel na ito. Which is, nag-upload ako dito ng mga video tutorial na sana makakuha ng aral sa inyo at matututunan nyo sa bawat video na i-upload ko. So, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong hit ang like, subscribe, pahit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa videos na sa channel na ito. So, ayan, let's proceed na po dito sa ating floating clock. So, let's open lamang po natin i-app info. So, which is dito po, kailangan nyo lang po ditong i-allow yung manage notification. And so, nakaset po siya ng as silent. So, yun lamang po. And now, let's proceed how to set up yung floating clock. So, take note lamang po, itong floating clock it's not available to any Android. So, limited lamang po yung Android na pwede po nating ma-download and we cannot find any floating clock like this sa Play Store or Google Store. So, kailangan lamang po dito kung meron na po kayong naka-download sa inyong phone na floating clock, so magda-download lamang po kayo ng share it para ma-share nyo doon at tsaka nyo pa ito mada-download. So, let's open lamang. So, ayan, naka-open na po yung ating floating clock. So, dito pwede nyo pong i-maximize yung size kung hanggang saan yung gusto nyo po. So, ayan po siya. So now, so dito naman po sa color, pwede nyo po itong palitan ng kulay. For like example, color green. So tap lamang po natin yan. And then, okay lamang po natin. So yun lamang po in background color. So pwede po kayong mamili dito. Pwede nyo po siyang i-change yung gusto ninyo. So ayan, i-red lamang po natin. And then, click. So ayan lamang po siya. So now, dito naman po sa fonts, pwede po kayong mamili dito. So ayan, pwede kayong mag-change dyan na madami po kayong mapagpipilian na fonts dito sa application na ito. So which is, eto naman po, kailangan nyo lang po yan siyang i-resize kung hanggang saan yung laki lang gusto ninyo. So nasa sa inyo na po yan. So pwede nyo rin siyang i-round or kung ganyan po siya. So pwede nyo rin po yan siyang tanggalin kung ayaw ninyo na magkaroon ng background color. So, kung ayaw nyo naman po yung magkaroon ng background color, so ibaback lamang po natin yan dito. Then, ayan. So, ayan na po siya. So, pwede nyo lang po yan siyang i-set kung hanggang saan yung gusto yung laki ng inyong clock and date. So, ayan. So, dito, nakaset lamang pa ako ng 12 hours. So, nakaset din po yung seconds and date and display a month. So, i-on lamang po natin. Yan siya. So, ayan. So, after that po, so dito naman po, so, nasa sa inyo na yun siya. Kung gusto nyo po na every time mag-open kayo ng application or pa nag-lowbat yung phone nyo, so, auto-restart or reboot lamang po yan siya. So, nasa sa inyo na yan. Kung ayaw nyo naman po, so, i-off nyo lang po yan siya. So, dito naman po, long touch action. So, dito, pwede nyo po kayong mamili kung hanggang saan yung gusto nyong magta-touch ng inyo. So, may transparency, ganyan po siya. So, it depends na yan sa inyo. Sa akin nakalagay kasi it's launch the settings. So, ayan. So, kung ayaw nyo naman po yan siyang naka-display. So, for example, ganyan naka-display yan siya. Kung ayaw nyo na at tapos na kayo dito, so, maaari nyo lang po yan siyang i-long press. And then, i-click nyo lang po itong exit. So, ayan, wala na po yung ating floating clock. I hope na sana may natutunan kayo sa ating video tutorial for today's video. At kung may mga katanungan kayo, just comment down below and babasahin ko po yan. At bibigyan ko po ng next video kung ano man yung mga katanungan ninyo about sa application na ito. So, ilalagay ko na rin din po sa baba ang link sa application na ito para ma-download ninyo
kung gusto niyo rin po siyang i-download. So take note lamang po, wala pong sapilitan dito. So it's up to you na po kung gusto mo siyang gamitin or not. So para sa amin kasi ng mga small YouTubers, so required namin yun. Na kailangan namin siyang i-download kasi may mga ginagawa kaming mga task na kailangan yun siya. So, that's it. Hindi na magtatagal ang ating video tutorial for today's video. If you like this video, just hit like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-share ko dito sa channel na ito. Have a good day, stay safe, God bless, see you next time, and see you on my next vlog. Bye!